Alam mo bang may 5 pamilya dito sa Pilipinas na mas mayaman pa kaysa sa gobyerno natin? Sino kaya tong mga to? Tara, alamin natin ang top 5 na pinakamayamang mga pamilya dito sa Pilipinas. Number 5, Gokong Wei family. Ang kanilang net worth, 168 billion pesos. Eto para ma-imagine mo kung gaano kayaman ang pamilya ng mga Gokong Wei pag mamay-ari nila ang mga malalaking negosyo tulad ng Cebu Pacific Airlines, yung Robinson Malls, pati Universal Robina. Malamang sa malamang, maraming beses na sa buhay mo na gumastos ka at napunta yun sa bank account nila. Meron silang net worth ng 168 billion pesos. Halos lahat na ata meron sila. Meron silang mga aeroplano, mga malls, at napakaraming produkto ng pagkain. Para lang maisip mo, yung yaman nilang 168 billion ay kaya nang makabili ng 56 million na sako ng bigas. Literal na kaya nilang pakainin ng buong Pilipinas ng ilang buwan. Nagsimula ang kanilang yaman kay John Gokong Wei Sr. na itinayo ang mga negosyo from scratch at pinasa sa mga anak ang pamumuno ng kanilang napakaraming ari-arian. Number 4, Kakyong family. Ang kanilang net worth, 176 billion pesos. Ang iconic fast food na Jollibee ay pagmamay-ari ng pamilya Kakyong. Pero hindi lang yon, hawak din nila ang Mang Inasal, Chowking, Greenwich at Red Ribbon. Kaya siguradong sigurado ako minsan sa buhay mo, gumastos ka na para sa kanilang mga negosyo at nakapag-contribute ka na sa yaman ng pamilya Kakyong. Sa dami ng kanilang kinikita, kayang-kaya na nilang pakainin ng 115 million population ng Pilipinas ng kanilang sikat na Chicken Joy meals. Pero alam mo ba na nagsimula lang si Tony Kakyong bilang ice cream vendor hanggang sa nag-hit ito sa masa at dumami ng dumami ang ino-offer nilang mga produkto. At the present, Jollibee na ito ngayon, and it has now expanded to international countries na hindi lang mga Pilipino na ang nahahayok dito, kundi pati na rin yung mga foreigners. Jollibee is definitely an OG trademark of Filipino fast food. Number 3, Villar family. Ang net worth ng pamilyang ito, 800.8 billion pesos. For sure, nagkalat sa internet ang mga meme na to. Paano ba naman kasi yung pamilyang Villar ang tinaguri ang real estate king ng Pilipinas? Libo-libong hektaryang lupa ang pagmamay-ari nila. Sila ang may-ari ng Golden MV Holdings. Sila din ang numero 1 sa mass housing projects at mga memorial parks. And of course, sa kanila rin yung Vista Malls. Ang net worth ng pamilya Villar ay 800.8 billion pesos. Sa yaman nilang ito, kayang-kaya nilang magpatayo ng 800,000 na mga bahay para sa mga pamilyang Pilipino. Actually, sa yaman nilang ito, kung pwede lang pwede na nilang bilihin yung mga syudad dito sa Pilipinas. Well, in fact, nangyayari na yan in some ways dahil may sarili na rin silang syudad sa Cavite in which they called Villar City. And if time comes, this land will prosper more and Villar will be ultimately unstoppable dahil secured na ang kinabukasan ng kanyang angkan at future clan. Bukod sa yaman, makapangyarihan din sila. Dahil hindi lang sila negosyante, mga politiko din sila. Number 2, Razon family. Ang kanilang net worth, 864 billion pesos. Alam mo bang ang pinakamalaking port operator sa Pilipinas at sa ilang parte ng mundo ay pag-aari ng Razon family? At ang Razon family, mga Pinoy. Sa kanila ang International Container Terminal Services Incorporated na nag-ooperate sa Asia Pacific, Europe at Americas. Isipin mo yung net worth na 806 billion pesos times 4 pa na mas malaki pa sa budget ng Department of Health dito sa Pilipinas. Ganun yun kalaki. Paano ba naman kasi ang CEO na si Enrique Razon Jr. ang kasalukuyang namumuno sa empire na ipinasa mula sa kanyang ama na nag-expand ng negosyo mula pa nung World War II. Ngayon, hawak nila ang malaking bahagi ng logistics industry sa bansa at abroad. Kaya patuloy ang pagtaas ng kanilang yaman. Number 1, the C family. Ang kanilang net worth, 1.2 trillion pesos. Alam mo ba na ang pamilyang ito ang kaisa-isang trilyonaryo dito sa Pilipinas? Yes, we're talking about the C siblings. Alam naman natin na sila ang may-ari ng SM Group mula sa SM Malls, BDO hanggang sa SM Supermarkets. Literal, halos lahat tayo nakatapak na sa isang business nila. Sa net worth nilang umabot ng trilyon, nako, halos katumbas na rin yan ng isang taong national budget natin dito sa Pilipinas. Konti na lang kung papayagan nila
nila, they can now manage our country. Ang napakalaking yaman nilang ito ay nagsimula kay Henry C. Sr., ang founder ng SM. Ngayong pumanaw na si Henry C., pinasa na niya ito sa kanyang mga anak. Ang mga magkakapatid na ito ang may hawak ng pinakamalaking business empire hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Walang duda na magiging unstoppable pa rin sila in the years to come. Imagine, no, being born to these families. So sabihin natin kung ikaw ang nasa lugar ng mga taong ito at magmamana ka ng billion worth of company, ano ang unang-una mong gagawin sa pera mo? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng video, follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood.